Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters 2 hours ago. COMELEC Chair Garcia inamin na nagulantang matapos ang isinampang disbarment case laban sa kanya. Inamin ni Commission on Elections Chairperson Attorney George Garcia na ikinabigla niya ang disbarment case na isinampa sa kanya ni Attorney Jordan Pizaras. Ayon kay Pizaras, sinabihan umano siya ni Garcia na kakailanganin niya ng 300 million pesos para manalo sa pagkakongresista sa unang distrito ng Bohol. Ngunit, ayon kay Garcia, hindi umano ito totoo at nabaliktad lamang siya. Okay? So, yan po. Ang COMELEC Commissioner, ito yung exact statement niya. Ako po ay nagulat at nagulantang doon sa na-file na kaso laban sa akin sapagkat ako po ay mukhang nabaliktad sa bagay na iyan. Okay? So, disbarment case sa Supreme Court. Okay. So, may dalawa pong korte ngayon. May Court of Public Opinion at saka Court of the Land, yung Supreme Court. So, bahala na ang Supreme Court na mag-decide kasi anybody can file a disbarment case. Maalala ko si Mr. Larry Gadon na disbar na, nandamay pa. Nag-file siya ng disbarment case laban kay BP Inday Sara. So, depende sa Supreme Court kung gaano nila kabilis aksyonan kasi ang dami nga namang kaso na maisasampa sa Supreme Court. So, hindi ko kilala itong Attorney Jordan Pizaras. Congressional candidate siya sa 1st District ng Bohol. Believe din ako sa tapang nito. I think siya pa ata ang unang abogado, unang losing candidate na nagsampa ng disbarment case laban kay COMELEC Chairman George Garcia. So let justice roll at tingnan natin ano. Kailang punta tayo sa Court of Public Opinion kasi nakakabahala na po ang nangyayari sa COMELEC. Una, yung Duterte Youth Party List na ilang eleksyon nang sumasali sa eleksyon. 2016, correct me if I'm wrong, 2016, 2019, 2022, 2025. 4 na eleksyon na sila sumali. So, nandiyan naman yung kanilang certificate of registration. Hindi naman, kung may mali o may kulang silang requirement, bakit sila pinayagan yung mga naunang eleksyon? Bakit ngayon pa? Dahil ba sa ang Duterte Youth Party List ay nag-attempt na magsampa ng impeachment case laban sa Pangulo? Tanong lang naman ito. Nagtatanong lang po. Na although hindi naman tinanggap ng Kamara. Wala lang, basta lang. So ito, pagkatapos ng eleksyon, 2.4 million votes. Correct me if I'm wrong. Yun lang matandaan ko. Na pangalawang party list na nakatanggap ng mataas na boto next to Akbayan. Tapos, una, dinelay o hindi pre-proclaim ang mga nanalong kandidato. Yes, yung nominee ng Duterte Youth Party List, hindi pre-proclaim. Ngayon, canceled ang registration. Ibig sabihin, wala na. Wala nang pag-asa ang Duterte Youth Party List. Okay. Pagkatapos yung Duterte Youth Party List sa cancellation, ito na naman. Si Congressman Benny Abante na-proclaim na yung winner sa 6th District, si Congressman-elect Joel Chua. Proclaim na. O ngayon, bigla,
annulled yung proclamation dahil daw hindi botante o hindi there is something wrong sa certificate of candidacy ng kalaban ni Congressman Abante. Ang alam ko, matagal naman siyang politiko doon. Matagal na siyang, I think, konsihal ba yun? Hindi ko kabisado. But, matagal na siya sa Manila na politiko itong si Joel Oy. So, yun po. Mga naglalaro sa isipan ng taong bayan. And then, itong si MG Kiambao Reyes, meron siyang post na nung pagkatapos ng TRICOM hearing, nag-usap daw sila ni Congressman Abante at napag-usapan na yan na hindi daw talaga makakaupo yung Joel Oy na yan. Yun, nabasa ko lang sa post at ngayon nagkatotoo na hindi nga makaupo. So, magbasa lang tayo sa mga comments dito 1,100 comments. Castillo Nelly, sana nga ikaw ang mawala sa pwesto at hindi si BP Sara. Roland Okiton, hindi pa tapos ang laban kahit lumayas ka sa Pilipinas. Pagkababa ni Marcos, hahabulin ka ng konsensya mo. Ellen Agot de la Peña, moabot ra ang gaba nimo. Marcy Roldan, wow, nagulat ka sir, di nga. Jenny Maurin, ikaw Garcia dapat talaga madisbar kay dagway mo murag medyo masama. So dito sa don't play the innocent, sabi ni Rinaldo Rodis. So mga comments halos negative laban kay Commissioner Garcia. So yun na yung sinasabi kong court of public opinion. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig ng Bukidnon.